Kami po ang Grade 4 Newton at ang aming grupo mag-uulat tungkol sa ating bansa, ang Pilipinas, at ang aming lungsod, ang Malabon. Layunin ng aming ulat ay ipakita kung gaano kahalaga ang likas na yaman at kung paano ito nakakatulong sa ekonomiya. Partikular sa lungsod ng Malabon, mayaman din ito sa sarili nitong yaman at kasaysayan. Ang Pilipinas ay isang bansang sagana sa likas na yaman. Meron tayong mga kabundukan, kagubatan, dagat at ilog na pinanggagalingan ng ating kabuhayan. Ang mga yamang ito ay nakakatulong ng malaki sa ating ekonomiya dahil sa mga produktong gaya ng bigas, nyog, saging, mangga, isda at iba't ibang seafood na inaani at ipinoproduce dito. Bukod pa rito, marami tayong mga magagandang tanawin na nakakaakit ng mga turista. Kakaakit na lalo pang nagpapalaki ng ating ekonomiya. Mahalagang pangalagaan ang mga yamang ito dahil ito ang pinagmulan ng ating pangangailangan at hanap buhay. Magandang araw po, ako po si Janay Eunice Engoso. At ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa heograpiya at kasaysayan ng aming lungsod, ang Malabon. Ang Malabon ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Kalakhang, Maynila. Kilala ito bilang isang fishing community dahil sa malapit nitong ugnayan sa tubig at palaisdaan. Noong panahon ng mga Kastila, tinawag itong Tambobo. At nagmula naman ang pangalang Malabon sa salitang tumutukoy sa maraming labong o kawayan sa lugar. Ayon sa tala ng 2020 census, may humigit kumulang 380,000 mamamayan sa Malabon. Dahil sa lokasyon nitong malapit sa tubig, umusbong ang mga kabuhayang tulad ng pangingisda at paggawa ng mga produktong dagat gaya ng patis, tinapa at kilalang pansit Malabon. Dahil sa likas ng katangiang heograpiya ng Malabon, naging masigla at ang kalakalan at hanap buhay ng mga tao. Ang pagiging malapit sa ilog at dagat ang sanhi at ang bunga ay ang pagkakaroon ng maunlad na komunidad na mayaman sa kultura at kabuhayan. Gamit ang makabagong teknolohiya o ICT, maipapakita ko sa inyo ang mga larawan at video ng mga produkto at tanawan sa aming lungsod. Sa ganitong paraan, mas nagiging makabago at kawili-wili ang pagtalakay sa paksa. Bilang isang batang Malabonian, ipinapakita ko ang aking malasakit sa aming lungsod sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kapaligiran, pagtatapon ng basura sa tamang lugar, at pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan. Dahil kung may malasakit tayo sa ating paligid, magiging maganda at ligtas ang ating tahanan. Maraming salamat po at mabuhay ang lungsod ng Malabon. Simbolo, ekonomiya at pangangailangan. Mayroon ding sariling sagisag ang Malabon. Ang selyo o opisyal na silito ay may larawan ng isda at palaisdaan na sumisimbolo sa pangingisda at agrikultura. Makikita rin ang mga gusali at ilog na tanda ng pagkakakilanlan ng lungsod bilang isang fishing and trade community. Ito ay naglilinaw ng nagpapakita ng kaugnayan ng heograpiya sa mga gawaing pangkabuhayan ng mga tao. Ang Malabon ay sagana sa lamang dagat na nagbibigay ng mga produkto tulad ng pansit Malabon, patis at pinausupang tinapa. Ang kapakinabangang dulot ng mga likas na yaman na ito ay tumutugon sa pangangailangan ng komunidad at pagbibigay ng hanapbuhay sa maraming Malabonians. Ang kasalukuyang ng Malabon ay si Jimmy Sandoval
Isa sa kanyang pangunahing programa ay ang Malabon Ahon Card o Blue Card Program. Ito ay isang card na parang ATM na ginagamit ng mga residente para makukuha ng ayuda, health benefits at grocery packages at iba pang tulong sa pamahalaan. Layunin ng programang ito na gawing mabilis, moderno at ligtas ang pagbibigay ng ayuda sa taga-Malabon. Mga kilalang lugar at pasyalan sa Malabon. Kilala sa Malabon ang San Bartolome Church, isang makasaysayang simbahan na itinayo noong 1599 ng mga Paring Agustino. Makikita din sa lungsod ang Baysasan Lugar, isang kakaibang kainan na nakalutang sa tubig. Sa itong patunay na malapit sa tubig at palaisdaan ang kultura ng Malabon. Nandito rin ang Malabon Zoo na itinayo ni Manny Tangco noong 1989. Kilala rin ito bilang aquarium o botanical garden. Magandang umaga! Ngayon man po ay babahagi ko ang tungkol sa mga food manufacturing companies sa Malabon na nagbibigay tatak sa Pilipinas. Ang Malabon ay isang lungsod sa Kalakhang, Maynila na kilala sa mga produktong pagkain gaya ng bagoong, patis at toyo. Dahil sa lokasyon nito na malapit sa dagat, sagana ito sa mga lamang dagat na ginagamit bilang pangunahing sangkap sa mga negosyo tulad ng Silver Swan Manufacturing Company na matatagpuan sa Pangpulo Road, Malabon. Ito ay sikat sa toyo at suka na ginagamit sa bawat tahanan. Pangalawa, ang Rufina Patis sa Concepcion na siyang kauna-unahang gumagawa ng patis sa Pilipinas. Ang geografiya lungsod ang sanhi ng pag-unlad ng mga ganitong industriya at ang bunga nito ay pagkakaroon ng pagkabuhayan ng mga tao at pag-unlad ng ekonomiya. Ginagamit na rin ng makabagong teknolohiya o ICT ang mga paggawaan upang mas mapabilis at mapabuti ang paggawa ng produkto. Bilang mga mamayan, tungkulin natin pangalagaan ang ating likas na yaman dahil kapag ito ay pinabayaan, tayo din ang maapektuhan. Kaya't ipakita natin ang malasakit sa kalikasan at patuloy nating suportahan ang mga lokal na produktong gawang Malabon. Maraming salamat po! Ang Rino Liver Spread naman ay matatagpuan sa Putrero at Tanyag na Palaman. Samantala, ang Master Siomai Commissary ay nasa Tunsuya, kung saan ginagawa ang mga siomai at dimsum na ibinebenta sa buong bansa. Dahil dito, nakakatulong ang mga kumpanyang ito sa ekonomiya at nagbibigay ng maraming trabaho sa mga taga-Malabon. Mga sikat na pagkain sa Malabon. Hindi magiging buo ang Malabon kung hindi natin babanggitin ang mga sikat nitong pagkain. Una, Dolores Kakanin, na tanyag sa kanyang makukulay at masasarap na kakanin. Ikalawa, ang Nanay Pansit Malabon, na sumisimbolo sa pagkain dugong Malabon. Tatlo, ang Duty and Crispy Pata, isang sikat na kainan sa Malabon na idinadayo ng marami dahil sa kanilang espesyal na crispy pata. Sa pagkalakay sa paggawa ng produktong ito, maaari gamitin ang mga sequencing na tulad ng una, sumunod, pagkatapos at panghuli upang maipakita ang pagkasunod-sunod ng mga hakbang. Kung papansinin, ang mga sangkap para sa mga ito ay sagana sa Malabon dahil sa geograpikong lokasyon na malapit sa katubigan. Maliban sa mga ito, mahalaga rin natin banggitin ang pagpapahalaga sa kalikasan. Bilang mga mamamayan, may pananagutan tayo sa pangasiwaan ang malikas na yaman. Ito ang nagpapakita ng ating malasakit sa kapwa upang makapamuhay. Sa isang malinis, maayos at ligtas na kapaligiran na nagdudulot ng kasiyahan para sa lahat. Sa pangangalaga ng kalikasan, mahalaga ang prinsipyo ng 3 Rs: Reduce, Reuse, at Recycle. Halimbawa,
Bawasan ang paggamit ng plastic sa pamamagitan ng pagdala ng sariling bag. Gamitin muli ang bagay na hindi ginagamit. Ito magiging sanhi ng baha. Kung mapababayaan natin ang ating kalikasan, tayo rin ang maaapektuhan. Ang kawalaan ng disiplina ay pagtapon ng basura ay magiging resulta sa pagdumi ng kapaligiran, pagbaha sa tag-ulan at magiging banta sa kalusugan. Maliban sa Sa kabuuan, ang Malabon ay isang lungsod na mayaman sa kultura, kasaysayan, at likas na yaman. Ang geografiya nito ay nagbigay daan sa natatanging hanap buhay at ekonomiya. Patuloy itong umuunlad sa kabila ng pagbabago na may pagpapahalaga sa tradisyon at kalikasan. Mahalagang pagyamanin at pangalagaan ang ating likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Gamitin din natin ang kaalaman sa makabagong teknolohiya para sa mas mabisang paglalahad ng mga impormasyon. Maraming salamat po!